Paano kung niluto yung aso or pusa na may rabies? Magkaka-rabies din ba yung kakain? Yan ang tanong ni Sir Kaazikay. Ayan, so hindi naman po. Kasi po pag niluto yung aso or yung pusa, tapos may rabies yung aso or yung pusa, basta niluto naman siya ng mabuti, ano, na hindi hilaw, ay mamamatay na po kagad yung rabies virus dahil sa init ng pagluluto. Ihaw man yan o prito o ano ba, niluto ng pinakuluan o kung ano paman. Pero siyempre bawal yan, no? Actually, bawal sa batas natin dito sa Pilipinas ang kumain ng mga karne ng iba't ibang mga hayop bukod sa mga kilalang mga farm animals na talagang inalagaan for meat consumption, kagaya ng baka, baboy, at manok. Pero yung aso at pusa, talagang yan, nakasaad yan sa Animal Welfare Act natin na bawal kainin po yung mga hayop na yan. Actually, sa Biblia pwede naman eh. Pwede naman pong kainin yung mga aso at pusa kung ito naman ay pinatulo ang dugo. Pero ang bawal sa Biblia ay nung unang panahon, nung panahon nila Moises ng mga Israelita, maraming pinagbawal na iba't ibang mga hayop. Hindi pwedeng kainin yung mga aso at mga pusa dahil hindi split yung hooves nila. Pwede lang kainin yung mga split hooves kagaya ng mga kambing, tupa, mga baka. Pero mga aso bawal din noon. Pero nung binuwag na yung batas mosaiko ay pwede nang kumain. Pero wag lang dugo. Ayan. Anyway, yung rabies virus madaling mapatay po ng init, ng pagluluto, madaling mapatay ng paghugas na may sabon. Kaya pagka nakagat kayo ng aso or ng pusa, nakalmot kayo, unang-una nyo gawin, ugasan nyo kagad with soap and water. Ayan, para mapatay yung virus. Of course, pupunta pa rin kayo doon sa Animal Bite Center or sa hospital para magpa-injection pa rin. Pero malaki na yung chance o malaki na yung percentage na makukuha ninyo yung rabies virus kung naghugas kagad kayo ng kamay ninyo or nung area na nakagat o nakalmot with soap and water. Okay, hindi lahat ng mga aso at hindi lahat ng mga pusa ay may rabies. Nakukuha po yan sa pag-transmit mula sa mga aso, pusa o iba pang mga warm-blooded animals na may rabies na ta-transmit po yan. Okay, so ayan po. Pero isang issue nga, hindi po dapat kinakain ng aso at mga pusa ayon sa ating batas. May mga tao po kasi talagang kumakain pa ng aso o mga rin pusa din dito sa ating bansa. Actually, it is allowed para sa certain peoples na may religious beliefs tungkol dyan, na kung kasama yan sa ritual, yung pagkain ng aso. So, kung isa kayo dyan, no, sa indigenous peoples natin na kasama sa rituals ang pagkain ng aso, may risk pa rin yan. Halimbawa, nagkakatay ka ng aso, tapos natalsikan ka ng tissues niya or yung utak niya or mga kung saan man parte ng katawan ng aso yung may rabies at natalsikan o yung nakontaminate yung kamay ninyo ng mga tissue fluids na may kasamang rabies na. Tapos nahawakan nyo yung bibig ninyo, nahawakan nyo yung mata ninyo, o kaya may ilang parts ng niluluto ninyong aso ay hindi thoroughly cooked, nakakain nyo kagad, ayan, may risk po yan. O kaya kinain nyo nga, kinilaw lang o hindi nyo niluto, pwedeng may transmit yung rabies virus from yung aso or yung pusa na kinain or kinakatay papunta doon sa taong nagkakatay or yung somehow na contaminate tapos nalipat doon sa mga taong nasa paligid.